Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. Ayan, medyo late lang yung aking daily love reading, no? Kasi tinapos ko pa yung weekly dun sa kabilang channel. So guys, sa mga nag-aantay ng weekly reading, ina-upload ko po yan sa kabilang channel sa Jade Tarot. Okay? So sa mga habol sa ating full moon manifestation, comment na kayo sa baba para makasama kayo. Okay? So, di ko na guys i-upload yung video. Basta, in-announce ko na lang. Kasi, napupuno yung storage ng phone ko. Ang dami kasi guys, gawang video pagka full moon. Mga client marami akong marami nag-inquire na client. Tapos kadalasan, parang pansin ko, laging weekly, tapos monthly yung full moon. So, gumagawa ko ng weekly nga sa kabila, di ba? Okay, so by the way, tignan natin kanina ba itong love reading. Kanina ba itong love reading? Meron tayong Ten of Swords. Ten of Swords. So, nakikita ko dito guys, akala siguro ng person mo, nasasaktan ka, nahihirapan ka, yung ginagawa niya sa inyo, no? Pinapahirapan ka niya. Pero sa totoo lang, guys, tignan mo yung energy mo, Ten of Swords. Parang, sige lang, saksakin mo lang ako ng 10 swords. Masaya lang ako niyan. Parang sarcastic nga yung ginagawa mo, eh. Oo, sinasarcastic mo na lang tong person. So, pinapakita sa akin dito. Kumbaga, parang, pinaparamdam mo sa kanya na hindi ka ganun na apektuhan, masaya ka, ina-enjoy mo lang, hindi siya kawalan, hindi ka para mahirapan sa kung ano man yung ginagawa niya sa inyo, guys. Kumbaga parang mas marami kang plano sa kanya. Oo. Okay, tignan natin, guys, ha. So, ikaw kasi siguro dinadaan mo na lang sa tawa, dinadaan mo na lang sa biro, kasi hindi mo na alam kung paano mo siya kakausapin ng maayos. Kahit masaktan, kailangan kontrolin mo, no? Okay, parang ganon. By the way, tignan pa natin. Additional message. Meron tayong the world. Actually, parang silent quitting na ngayon ginagawa mo eh. Kaya ka ganyan, hindi mo na siya pinagbabawalan, hinahayaan mo na siya. Parang ginagawa mo na siyang malaya, no? Hindi ka totally sa kanya. Hindi ka totally nagko-commit dito sa person mo or dumedepende. Yung ginagawa niya kasi guys na parang di niya binabago yung sarili niya, yun yung nagiging dahilan kung bakit nakaka-move on ka dyan. Yun yung ginagawa niya dahilan kung bakit parang saktan ka, parang ganyan. Kasi kahit saktan ka naman niya, wala na sa'yo eh. Hindi ka na nasasaktan. Manhid ka na dito. Okay? And yung ginagawa niya guys, nakaka-move on ka na lang talaga doon. By the way, additional message. Okay. Ayan, may pag-uusap, guys. 'Di ba? Pagka kasi kinakausap mo siya ng maayos, parang nagiging gulo lang, pagtatalo, parang inaano ka niya eh. Nagiging, parang kayo nag-argue, ganun. Nagde-debate na kayong dalawa. Ganon na yon. Para papunta na siya sa debate. Parang dumarating ka na sa point na, syempre, paglalaban mo na yung sarili mo. Okay? Nagiging matindi yung yung tension sa pagitan yung dalawa. So, 5 of Wands. So, wala kasi magpapatalo kasi parehas kayong alpha. Parehas kayong mataas. Hindi naman mataas yung pride eh. Mapagkumbaba naman. Wala lang talaga magpapatalo sa inyong dalawa. Tapos, 8 of Cups pa to, oh. So, parang ang nangyayari, kaysa humaba yung usapan, umiiwas na lang siya. Madalas gano'n naman.
iniiwasan niya yung pagtalunan nyo or meron siyang mga bagay na hindi nagustuhan na sinasabi mo sa kanya. Alam mo yon, yun yung parang iniiwasan niya. Hindi pong mapunta ka na sa kung saan. Pero ang dami mo ng sama ng loob dito. Kung tutusin, dapat nga iniwan mo na eh. Kasi parang ang dami mo ng sama ng loob sa kanya na parang naipon na yun, guys. Okay? Okay, so again, sabi ko dito, guys, nandito rin yung Three of Coins collaboration. Na-appreciate mo yung mga maliliit na detalye na nagagawa niya para sa inyo. May collaboration naman, pero mas madalas kasi, guys, hindi mo maramdaman yung presensya niya. Para siyang, walang emotional intelligence. Hindi mo naman siya nakilalang ganyan. Dati, siguro, dinadamayan ka naman ito. Pero ngayon kasi, guys, unti-unti na siyang nawawala ng ganon. Wala na siyang pakialam kung umiyak ka dyan. Nasasaktan ka, dadamayan ka niya. Pero nonsense kasi yung advice na ginagawa niya sa inyo, guys. Parang walang point, no? Pointless. Parang again, meron tayong Queen of Coins. Queen of Coins. So, guys, ito naman Queen of Coins. Marami na kayong, pinaplano ng partner mo, lalo na sa future. Okay, may mga pag-iipon. Pero, guys, parang kayo nai-evil eye, hindi nangyayari yung mga plano nyo. Lalo na yung mga pag-iipon. Parang hindi siya nangyayari, no? Parang may mga nagpipigil para doon. Pinipigilan kayo para doon sa goal nyo ng person mo. Baka against the world din kasi itong inyong relasyon. Okay, so again, tignan pa natin. Additional message. Meron tayong The Fool. Okay. So, ito naman, guys, The Fool is parang ano to eh. Parang pinapaikot ka niya. Minamanipula. Siguro kasi nakikita niya, isip bata ka, mabilis kang mauto, mabilis kang paikutin. Ganon yung dating sa kanya dyan, guys. So, kaya the full yung energy. Tingin niya sa inyo, guys, kayang-kaya kanyang parang pasakayin sa mga sinasabi niya. Mabilis kang mamanipulate. Pero, syempre, ito guys, si the full naman, once na makita nito yung totoo, kahit gaano kakahalaga, kahit ano pa yung naipundar or anong meron ka, hindi to matatakot na putulin ka sa buhay niya. Ganon si the fool. Okay? So, siguro mag-ingat yung person mo kasi once malaman mo yan or ma-discover mo na ganun talaga yung ginagawa niya sa inyo, guys. Or ano talaga yung tingin niya sa inyo, hindi ka magdadalawang isip na ialis siya sa buhay mo. Kahit gaano pa siya kahalaga, kahit gaano pa kalayo yung narating nyo na. Okay? Or unti-unti na yan. Pwede kang magstay pero silent quitting na to, guys. Hindi ka na nagagalit, wala ka nang pakailam, hindi ka na nagiging masaya sa kanya eh. Tignan pa natin. Additional message. Meron tayong 8 of Cups. Okay, ito naman guys, 8 of Cups is parang paglayo. Actually, mahal mo yung partner mo. Pinapahalagahan mo pa rin naman yung mga nagawa niya para sa inyo. Pero nandun ka kasi sa point na hindi ka na nagiging masaya. Parang wala na rin point kahit tignan mo pa yung mga nagawa niya sa inyo eh. Kahit panghawakan mo pa yung mga ginawa niya kabutihan para sa inyo, guys. Parang ang pinapakita sa kanito, hindi na yun mahalaga. Mukhang na-fall out of love ka na nga. Nang tuluyan. Parang konting-konti na lang talaga to, guys. Wala na to. Additional message. Meron tayong 10 of Wands. Okay, so guys, ito naman 10 of Wands about to sa family. Siguro, hindi mo rin kasi siya nakikitaan ng stability about to sa pamilya nyo eh. Hindi mo siya nakikita na parang meron siyang kayang gawin para sa pamilya nyo. So, yun nangyayari, guys. Yun nangyayari dito, handa mo na siyang bitawan. Kasi hindi mo na siya nakikita dun sa eksena eh.
Okay, ikaw na lang yung parang gumagawa ng paraan or ikaw na lang yung nagpaplano. Siyempre ikaw, kailangan mo pa rin yung ano niya. Okay? So, 10 of Wands. Stability talaga para sa pamilya eh. Pero kasi ikaw, unti-unti ka nang nasasanay dun sa lifestyle mo. Like, parang nagiging gala ka, na-explore mo, nagiging masaya ka naman, and walang nagpipigil sa inyo. So, ganun yung pinapakita sa akin. So, 10 of Wands, ang nakikita ko sa inyo guys, parang ano eh, ito yung gusto mo before, pero wala eh. Ang tagal mong inantay na mabuo tong plano mo na to or yung gusto mong mangyari kasi ready ka mag-settle down. Pero dumarating sa point na wala na. Kumbaga dumarating ka sa point na parang gusto mo na lang i-cut off na talaga siya. Again, additional message. Meron tayong 7 of Swords. 7 of Swords. So guys, yung pinapakita sa akin dito, yung 7 of Swords kasi is parang inubos ka niya. Ginawa mong makabuluhan yung buhay niya samantalang ikaw ginawa niyang impyerno. Parang ganun. Or ginawa niyang ano eh, yung mga pantasya mo, nawala na yun lahat. Yung mga nilook forward mo, na bago na yun lahat. Okay? Dati ganito yung gusto mo, ngayon parang nagbago na yon. Hindi na ganun yung mga gusto mo, na iba na yung gusto mo. Kasi parang pinabayaan ka niya eh. Pinabayaan ka niya na mag-expand, pinabayaan ka niya na gawin yung mga bagay na gusto mo. Then, nung nakikita niya na parang kumakawala ka na, nakikita ka niya na parang nahanap mo na yung sarili sa ibang tao, sa ibang bagay, nang hindi na siya kasama sa eksena. Doon na siya guys nagiging guarded. Doon na siya parang nagkakaroon ng control sa inyo. Kinokontrol niya na yung mga desisyon mo dyan. Kung parang may mga pagbabawal, oo, parang pinagbabawalan ka niya na huwag mo itong gagawin. Dapat ito ka lang. Alam mo yon na para bang, hey, gusto ko lang maging masaya, pero yung kasiyahan na gusto mo, pinagbabawalan ka niyang maging ganon. Okay, so again, meron tayong Queen of Cups. Pagpapatawad. So, ibig sabihin, kung may mga anak kayo, guys, walang katapusang pagpapatawad yung ginagawa mo sa kanya para sa mga anak nyo. Pinagbibigyan mo siya, hinahayaan mo siya, binibigyan mo siya ng privilege na saktan ka or magdesisyon para sa'yo. Then, ikaw, nakikinig ka or hinahayaan mo siya na makontrol ka niya kasi nga, binibigyan mo siya ng access sa buhay mo. So, nakikita niya rin na ikaw ay dumidepende. Alam mo, mabait kang tao pero inaabuso ka nitong taong to. Sobra. Sa dami ng dami ng umabuso sa inyo, mas malala to. Mas masahol to sa umabuso sa inyo. Alam na alam mo yan kung paano ka sinaktan at inabuso ng paulit-ulit ng person mo. Again. Additional message. Meron tayong Wheel of Fortune. Wheel of Fortune, guys, is actually yung mga pinapakita mo sa kanyang kabaitan, parang mapapalitan na siya ng parang inabuso ka. Okay, then magkakaroon ka ng realization dito. Parang silent waiting na nga. Kumbaga parang unti-unti ka nang dumidistansya sa kanya. Then akala niya mahal na mahal mo siya kasi pinababayaan mo lang siya, hindi mo na siya kinokontrol, akala niya under ka niya. Pero hindi niya kasi alam, guys. Way mo na yon para umalis. Kasi Wheel of Fortune habang kayo nakaka-move on ka na Habang kayo pa nitong taong to, guys, natatanggap mo na talagang wala nang pagbabago sa kanya. Natatanggap mo na hindi ka na nagkakaroon ng peace of mind sa connection yung dalawa. Parang hindi mo na kayang tiisin yung pag-uugali niya. Parang hindi niya, guys, kasi babaguhin. Wala na siguro talagang pagbabago. 'Di ba? So, wait lang, guys. Ayusin ko lang to. Okay. Again.
additional message. Meron tayong Page of Wands. Page of Wands. So, ibig sabihin, sobrang minimal ng mga effort na ginagawa niya. Kumbaga, kumpara dun sa mga effort na ginagawa mo. Ikaw, ang dami mong in-effort sa kanya, pero never mo naman yun parang sinumbat sa kanya. Pero siya kasi, guys, ang dami niyang sinusumbat. Kumbaga, parang guilt trippings yung ginagawa niya. Guilty ka niya. Na parang, ako nga, ganito, ganyan eh. Ito nga, ginawa ko, ganyan. Alam mo yon, kinokonsensya ka niya. Hinahayaan niya na maramdaman mo yon, tapos kalimutan mo na kung ano yung mga ginawa mong sacrifice para sa kanya. Kasi kung tutusin, guys, at sasalain mo, mas nakikita ko kasi mas marami kang ginawa para sa kanya na sacrifice. To the point na pati yung pangarap mo is inisantabi mo kasi parang nag-give way ka para sa kanya. Parang ganon. So again, meron tayong 7 of Cups. Okay, 7 of Cups, guys. Ito ha. Ang dami-daming opportunity. Ang dami-dami yung gustong gawin. Kaya-kaya mo namang simulan yan. Kaya-kaya mong gawin yan. Pero mas nakikita kita dito na someone na nakapokus ka lang sa kanya. Parang nangyayari, sinasamba mo na lang siya. Ano ba to? Hindi ko naman nakikita sobrang mahal mo yung person mo. Pero mas nakikita kasi kita na hinahayaan mong makontrol ka nitong taong to, lalo na yung mga decision mo. Ano nangyayari sa inyo? Alam ba yon? Yung parang wala ka ng, parang nagiging inutil ka na lang dito. Ayan, trigger warning. Yun yung tamang words doon. Parang hinayaan mo na wala ka nang ginawa. Wala ka nang gagawin. Pinatras mo na yung pangarap mo kasi nakikinig ka sa kanya. Again. Oops. Meron tayong King of Coins. King of Coins. So, guys, itong si King of Coins naman, yung malinaw na nakikita ko dito. Parang ano to, mabagal, no? Ayan, tagal kong inisip. Si King of Coins, guys, mabagal yan. So, may inip ka sa kanya kasi ang bagal niya magdesisyon. So, sobrang ina-analyze niya yung mga bagay-bagay or dahil nga natatakot siyang mag-move forward. Ang nangyayari, guys, walang usad. Nasisira yung pantasya mo sa usaping pamilya. Okay, anong nangyayari, guys? Nagiging ano ka? Nagiging mas malaya ka na lang. Okay. Sa tingin niya, para ka napapariwara, pero hindi niya alam. Siya naman yung gumawa nun. Top Swords, bulag-bulagan siya sa totoong nangyayari. Okay, tignan pa natin, ha? So, yung Two of Swords kasi, guys, bulag siya sa totoong nangyayari. Hindi niya nakakita yon. Kasi inisip niya tama yung ginagawa niya. So, nakapokus lang siya dun sa rules niya. Nakapokus lang siya dun sa kung ano yung gagawin. Parang dapat masunod lang siya. Yun yung gusto niya. Masusunod ko ano yung gusto niyang gawin. Wala nang, parang wala nang silbi yung mga side comment mo. Hindi mo yan mararamdaman kasi parang sobrang minimal lang naman kung pag-usapan niyo yan. Hindi mo mararamdaman ito pala talaga yung gusto niyang mangyari. So again, meron tayong, ayan, si Princess Bubblegum. The High Priestess. Okay, the High Priestess. So, yung pinapakita sa akin dito, guys, si the High Priestess kasi, parang malakas pakiramdam nito sa paligid niya. Observant lang to. So, try mong i-obserbahan. Try mong obserbahan yung mga galaw, kilos ng person mo, para mas makita mo ng malinaw, di ba? Ayan, try mong kausapin, kaya parang i-sarcastic mo yung person mo, o idaan mo sa biro, kasi mahuhuli mo siya na talaga intention niya. Kung mabait naman siya, may parang nililibre ka naman ito. Maayos naman siya, wala akong nakitang issue about money, pero ang mabagal kasi yung plano niya para sa stability, or sa usaping pagpapamilya. Meron tayong Ace of Coins, may nakikita akong offer dito. So, marami siyang gustong gawin. Or marami siyang ino-open up sa'yo na gusto niyang simulan.
Pero hindi kasi niya sinisimulan talaga. Sinasabi niya lang sa inyo. Tignan natin na yung nararamdaman niya sa inyo. Medyo matigas yung loob ng person mo. Ayan, sari-sari tayo dito, guys. Matigas loob nito, itong nasasagap natin ngayon. Wala sa iba pakikinggan kundi yung gusto niya lang. Tingnan natin. Nararamdaman ng person mo. Oops. Meron tayong Queen of Coins. 'Di ba? Partnership yung gusto niya. Yun yung nakikita niya sa inyo. Pero feeling niya kasi pinag-iinit mo yung ulo niya. Ni-stress mo siya, parang gano'n. Tingnan natin. Meron tayong The Devil. Ayan o. Partnership yung gusto niya. Actually, siya yung nakakita dito na parang partnership yung gusto niya, pero parang ikaw yung The Devil. Ikaw yung toxic sa inyong dalawa. Yun yung nakikita niya. Okay, ikaw naman, ganun yung nakikita mo rin sa kanya. So, nangyari guys, baka hindi kayo compatible kasi magkaiba kayo ng tinatahak na landas. Okay, again, meron tayong Page of Coins. So, ito naman guys, Page of Coins. Kung parehas lang sana kayo na pakikinggan yung opinion ng isa't isa, hindi pong walang paramihan. Okay, for example, ikaw, may sama ka ng loob, o open mo sa kanya. Tapos may open din siya guys na sama ng loob. Parang paramihan kayo ng hinanakit sa buhay. So, walang usad na mangyayari dyan. I-open niya rin yung hinanakit niya sa inyo eh. Yun po yung nakikita ko kay person mo. Again, tignan natin. Nararamdaman niya sa inyo guys, ayan o. Paramihan kayo ng problema. Para lagi ka na lang nakikipagtalo sa kanya. Lagi ka na lang may hinanakit sa kanya. Hindi na nga kasi guys given or wala siya pakialam. Wala nga siya emotional intelligence. Again, tignan natin paano ka nakikita ng person mo. Death, ending. Hindi ka nag-grow. Ikaw yung hindi nag-mature. Ganun kanya nakikita. Di parang nakakagigil to. Meron tayong Knight of Coins. Ayan no. Masama loob niya sa inyo kasi feeling niya pera lang yung iniisip mo tungkol sa kanya. Ikaw, ganun yung iniisip mo. Pili ko di talaga kayo nagkakaintindihan. Kahit pag-usapan nyo to, pili ko ang hirap i-settle nito. Mahirap na siyang unawain. Pili ko nagagawa niya naman, napoprovide niya naman yung pangangailangan mo, yung gusto mo. Iba yung level nito. Iba yung level ng utak niya. Parang kaya niya sa bobo. Feeling niya bobo ka, parang ganun. So, kung ako sa inyo guys, iwan nyo na lang. Kasi kung mahal ka ng taong to, di ka niya maunawaan, iintindihin ka niya. Pero pag hindi ka niya naunawaan guys, pamumukha niya talaga sa inyo. Or may pamamahiya na. Meron tayong The Fool. Ayan o. Ginagawa ka kasi niyang bata eh. Hindi ka niya hinahayaan na mag-matured. Actually, nag-matured ka naman na. Alam mo na yung ginagawa mo, alam mo na yung sisimulan mo. Pero, hindi ka niya hinayaan na, ano eh. Yun ang hindi niya kasi kilala sa'yo. Na matured ka talaga. Ginagawa mo lang biro ang lahat. Mukha ka lang bata. Isip bata ka lang pero deep inside, matured ka. Ganon. So, tignan natin ano yung gagawin ng person mo. Meron tayong Three of Cups. Celebration. So, mukhang nagkakasundo naman kayo guys sa ano eh, pag may celebration na ganap. Meron tayong Ten of Cups. Family to. Oo. And Three of Swords. Ayan. Oh my God. Nag-cheat na sa inyo to before. Pero feeling ko ikaw yung gagawa nito sa kanya eh. Pag hindi siya nagbago, hindi siya nagpakatino, pwedeng gawin mo sa kanya. Hindi ka manghihinayang na gawin yan sa kanya. So, pinapakita sa akin dito. Okay, kasi Three of Swords na to eh. Nakikita kita na someone na ano eh, nararamdaman din niya. Parang unti-unti ko dumidetach.
Tapos parang may mga tinatago na, ayan no, hindi ka na ganun ka-open sa kanya, hindi mo na-open yung problema sa kanya, nagiging malihim ka sa kanya. So, yung ginagawa niya sa kanya, ginagawa niya sa'yo before, na paulit-ulit, ginagawa mo sa kanya ngayon. Hindi ka magsisisi dito. Hindi ka manghihinayang dito. Okay, ramdam niya yan. Kasi puro happy-happy lang yung gusto nitong taong to. Okay, tingnan natin. Ano yung gusto niya sabihin sa inyo? I am becoming a better person. So, yun. Gusto niya rin tinatry niya na maging the best. Pero, sobrang trying hard na yung ginagawa niya. Meron tayong I left you before you could leave me. Meron tayong finding out the truth crushed me. Okay? So, possible na may mga tinatago siya sa inyo. So, ramdam niya na may iba ka na rin tinatagpo. O ano ba, meron kang ibang nakakausap. Though hindi pa naman siya ganun cheating. Baka micro-cheating lang. Nakakausap lang kasi nahanap mo yung pagmamahal na hindi niya kayang ibigay sa inyo sa ibang tao. So, ikaw, hindi na para mag-taste pa dito. Parang di ka na para maging tanga-tanga, tau-tauhan itong taong to. So, nakikita kita na someone na na, uusad ka na dyan. Zodiac sign mo is Leo, Virgo, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, and Libra. Meron tayong Capricorn, Taurus, Leo, Sagittarius, Virgo, and Aries energy. Okay, Aries, Leo, Virgo, Cancer, Scorpio, and Sagittarius. Paulit-ulit yung yung mga zodiac sign. So, ibig sabihin, napakatatag ng zodiac sign na yun talaga yun. Okay? So, by the way, I mean, malakas talaga energy ng person mo. So, pag paulit-ulit, na sinasabi ko yung zodiac sign ng person mo, siya na talaga yan, guys. Oo. Tignan natin. Nararamdaman mo. The Hangman. Diba? Masyado ng conflict. Sakit na sa ulo, nahirapan ka na, pinahihirapan ka na naman niya. 'Di ba? Nabo-burn out ka na dito. Ibig sabihin parang hindi na nanawa, hindi rin na parang naumay ba? Naumay ka sa relasyon yung dalawa. Ace of Fire eh. Ayan no, lagi kasi may pagtatalo. Tapos lagi may mga sama ka ng loob sa kanya na parang gusto mo lang namang itama siya na parang itrato mo naman ako ng ganito. Gusto mo lang naman sabihin sa kanya na ganito mo ako itrato. Kinakausap mo na siya ng maayos. Pero parang hindi niya naunawaan yon. Kasi paramihan nga kayo ng problema eh. Lalabas niya rin yung sama ng loob niya sa inyo. May panggagaslight yung person mo guys. Manipulative to. Tingnan natin. Tignan natin. Additional message. Ano yung dapat mong gawin? Three of Water. Ayan o. Siguro kailangan mag-get together kayo ng mga friends mo. Pag-usapan nyo. I-open up mo sa kanila. Lalo na yung mga kaibigan mo. Totoong nakikinig sa problema mo. Hindi yung parang iaano ka. Paplastikin ka, di ba? Yung mga kaibigan mong tapat talaga sa inyo at a-advisean ka ng tama. Yun. Meron tayong 8 of Water. So, ito naman guys, 8 of Water. Ano to? Parang pagtalikod na. So, di ka nila advisean na magstay, lalo na kung ikaw yung dehado. Mas nakikita ko pa nga na parang i-advise nila sa inyo. Kung mabigat na sa kalooban is, i-let go mo na kahit ang dami na nag-uugnay sa inyo. Parang sinasabi na, wag mong panghinayangan dyan. Pag hinayangan mo yung panahon at oras, nasasayangin mo dyan sa taong yan. Okay, so meron tayong 9 of Fire. So, yung energy naman dito guys, itong 9 of Fire, stability, lalo na kung may mga single mom, single dad dito, o iba sa inyo guys, takot kayo na maging single mother, single father. Actually, uso na siya sa panahon natin ngayon guys. Hindi na siya guys, parang bihira.
Parang nagiging normal lang nga to eh. 'Di ba? Dati siguro ng mga panahon ng lolo't lola natin. Pero sa panahon natin guys, hindi na yan big deal. Okay, so by the way, tignan natin yung zodiac sign sa side mo. Sagittarius, Libras, Virgo, Scorpio, Cancer, and Aquarius. Aries, Cancer, Virgo, Leo, Sagittarius, and Scorpio energy. Last one. Aries, Leo, Virgo, Sagittarius, Taurus, and Capricorn energy. So by the way guys, ito lang po ang inyong daily love reading. Bukas ulit. God bless and love you all. Bye-bye.